Itinaboy ng walang dala mula sa mismong bahay na pinundar ng kanyang dugo at pawis habang nagpapakasasa sa luho ang asawa at ang kabit nito. Basura ka lang ng kuyapo, ang matalim na panlilibak ng kanyang biyenan. Ngunit hindi siya luluhod para sa lalaking walang paninindigan. Mula sa putikan, aahon siyang mag-isa kasama ang anak. Handa na ba silang harapin ang reyna na kanilang ginising? Pirmahan mo na ang annulment papers na yan, Cataleya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. At isama mo na rin yang anak mo palabas ng pamamahay ko bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga gwardya. Ang boses ni Renzo ay malamig. Walang bahid ng pag-ibig na minsang ipinangako niya sa harap ng altar. Humakbang palapit si Doña Felicitas, ang kanyang biyenan, na may hawak na mamahaling panyo na tila nandidiring tinatakpan ng ilong. Mabuti naman at natauhan na ang anak ko. Tingnan mo nga ang sarili mo, Cataleya. Umaalingasaw ang amoy ng bawang at sibuyas sa mga kamay mo. Ang buhok mo ay laging nakatali ng mumurahing goma at ang damit mo ay amoy kusina. Basura ka lang ng kuyapo. Huwag mong kalimutan na utang na loob mo sa pamilya Valmoria kung bakit ka nakatikim ng marangyang buhay. Ginamit ka lang namin para patakbuhin ang negosyo dahil sanay ka sa hirap, pero hindi ka kailanman magiging karapat-dapat na maging asawa ng isang CEO. Ngayon, ang halaga mo ay ubos na. Dahan-dahang ibinaba ni Cataleya ang hawak niyang sandok na kahoy sa ibabaw ng marmol na mesa. Sa likod niya ay ang nakahaing kare-kare, ang paboritong pagkain ni Renzo na inabot ng 3 oras niyang niluto habang nag-aayos ng mga inventory reports ng kumpanya. May sariwa pang paso sa kanyang kanang braso mula sa tumalsik na mantika. Ang hapdi ng pasong yon ay palagi niyang binabaliwala, mapagsilbihan lamang ng buong puso ang lalaking minahal niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mundong pinagalayan niya ng lahat ng kanyang dugo at pawis ay siya mismong unti-unting dumudurog sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Cataleya. Isang mapait na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan. Pinipigilan ang bawat paghinga na gusto niyang pakawalan. Tila namanhid ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang kanyang 2 lumang maleta na walang awang inihagis sa labas ng pintuan, basang-basa na sa simula ng mahinang pag-ulan. Ang mga pamilyar na dingding ng bahay, ang mga kurtinang siya mismo ang tumahi, ang mga moibles na pinag-ipunan niya, lahat ng ito ay naging mga estrangherong malamig na nakatingin sa kanyang pagbagsak. Tiningnan niya ang mga mata ni Renzo, naghahanap ng kahit aninong ng pagsisisi o awa. Wala. Ang lalaking sinamahan niya mula sa pagiging hamak na ahente na tinulungan niyang makabuo ng isang imperyo ng pampaganda ay tinititigan lamang siya ng may matinding pandidiri. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Cataleya. Alam niyang ang pagmamakaawa ay para lamang sa mga taong may inaasahang habag at malinaw na wala nito ang mga Balmoria. Mahigpit niyang hinawakan ang nanginginig na kamay ng kanyang 10 taong gulang na anak na si Amihan. Tahimik nilang nilisan ang naglalakihang gate ng kanilang sariling mansyon nang walang dalang kalaban-laban kundi ang mga damit sa kanilang likod at ang naapakan nilang dignidad. Sa unang kanto, naglakad sila patungo sa isang automated teller machine. Pinasok niya ang kanilang joint bank card na may natitirang pag-asa na makakakuha man lang siya ng perang pambili ng gatas at pambayad sa isang murang matutuluyan. Ngunit tila sinaksak ng paulit-ulit ang kanyang dibdib nang lumabas sa screen ang katotohanang inubos na ni Renzo ang lahat ng laman nito. Ang kanyang sariling pera, ang perang pinagpuyatan niya mula sa mga gabing hindi siya natulog para magbenta online, ay tuluyan ng hinarang at kinuha ng kanyang asawa. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan mula sa maitim na kalangitan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila yelong tumutusok sa kanilang mga buto. Walang masilungan, walang pera, at walang patutunguhan. Patuloy silang naglakad sa madilim
at binabahang kalsada ng Marikina. Yakap-yakap ni Cataleya ang nanginginig na si Amihan. Sinusubukang ibigay ang lahat ng natitirang init ng kanyang katawan upang protektahan ang bata mula sa hagupit ng bagyo. Pilit nang inangitian ni Cataleya si Amihan habang pinupunasan ng buhangin at ulan sa buhok nito gamit ang sarili niyang basang damit. "Huwag kang mag-alala, anak. Isa lamang itong camping trip natin. Magiging maayos din ang lahat. Andito lang si Mama." Pabulong niyang pangaalo. Ang bawat salita ay may kasamang paglunok ng sarili niyang mga luha. Dahil ang totoo ay nadudurog na ang kanyang kaluluwa sa takot at awa para sa kanyang kaisa-isang anak. Isang itim na sasakyan ang mabilis na dumaan at nagtalsik ng maputik na tubig sa kanilang paanan. Sa isang saglit, naaninag ni Cataleya ang isang pamilyar na bulto ng babaeng nakaupo sa loob. Ito ay si Sheila, ang batang influencer na madalas tulungan ni Cataleya sa kumpanya. Nakatingin sa kanila na may matamis, mapang-asar at mapagmalaking ngiti. Bago pa man makaramdam ng galit si Cataleya, ay biglang bumigat ang katawan ni Amihan. Ang init ng balat ng bata na kanina pa nilalagnat ay tila nagbabagang uling na nagpaso sa mga palad ng kanyang ina. Wala nang malay na bumagsak si Amihan sa mga bisig ni Cataleya habang ang madilim at walang awang kalsada ay naging saksi sa tuluyang pagkasira ng kanyang mundo. Hanggang kailan sisingilin ng tadhana ang isang inang walang ibang ginawa kundi ang magpakabuti at magmahal ng tapat? Ang amoy ng alkohol at matapang na gamot sa loob ng maliit na klinika ay tila humahalo sa sikmura ni Cataleya na kanina pa walang laman. Nakaupo siya sa isang matigas na bangkong bakal habang yakap-yakap ang walang malay na si Amihan. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa kanyang basang damit, ngunit mas nanginginig siya sa takot tuwing tinitingnan siya ng nurse sa reception desk. Lumapit siya muli sa counter. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagmamakaawa. "Miss, parang awa niyo na. Kahit dextrose lang muna. Babayaran ko kayo, pangako. Hahanap ako ng paraan bukas na bukas din." Tiningnan lamang siya ng nurse mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay dumapo sa kanyang putika na pantalon at magulong buhok. Wala na ang dating kintab ng pagiging Mrs. Valmoria. Sa mga oras na ito, isa na lamang siyang hamak na babaeng walang maipakita. "Ma'am, alam niyo naman po ang policy. Kailangan ng deposit bago namin i-admit ang bata. Marami na po kaming pasyenteng nangangako pero tumatakbo lang." Ang bawat salita ng nurse ay parang sampal na mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Naramdaman ni Cataleya ang pag-iinit ng kanyang mga mata, ngunit pilit niyang nilulun ang kanyang dignidad. Wala siyang karapatang magalit ngayon. Kailangan niyang maging matatag para sa anak. Tumalikod siya at lumabas ng klinika habang buhat si Amihan. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang hangin ay nananatiling mapangahas. Naglakad siya patungo sa isang maliit na agensya o sanglaan sa kabilang kanto na bukas pa ng 24 oras. Ang neon light ng karatula ay kumukurap-kurap, tila nag-aagaw buhay tulad ng kanyang pag-asa. Sa harap ng makapal na salamin, dahan-dahang hinubad ni Cataleya ang kanyang singsing pangkasal. Ang makinang na brilyante at ang gintong singsing ay naging saksi sa 10 taon ng kanyang buhay. Mga taong puno ng pagsasakripisyo, pagtitiis, at bulag na pagmamahal. Mabigat sa pakiramdam ang pagtanggal nito, hindi dahil mahal pa niya si Renzo, kundi dahil ito ang huling patunay na minsan sa buhay niya, naniwala siya sa isang pangako. 2,000 lang ang kaya ko dyan, miss. Gas-gas na at luma ang design. Walang ganang sabi ng lalaki sa likod ng rehas, ni hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Alam ni Cataleya na nagkakahalaga ng higit pa roon ang singsing, ngunit wala siyang oras para makipagtawaran. Ang buhay ng anak niya ay nakasalalay sa bawat segundong lumilipas. Tinanggap niya ang pera, mga papel na gusot at amoy luma, kapalit ng 10 taon ng kanyang nakaraan.
Sa pag-abot niya ng resibo, naramdaman niyang tuluyan ng naputol ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Valmoria. Gamit ang pera, bumili siya ng gamot at naghahanap ng pinakamurang matutuluyan sa looban ng Marikina. Ang nakuha niyang kwarto ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang bahay. Ang hagdanan ay umaangil sa bawat hakbang at ang hangin sa loob ng kwarto ay amoy kulob at lumang kahoy. Ang dingding ay may mga bitak kung saan sumusuot ang lamig ng gabi at ang bubong ay may pailan-ilang patak ng tubig na lumilikha ng ritmo ng kalungkutan sa sahig. Inihiga niya si Amihan sa manipis na foam na nakalatag sa sahig. Gamit ang isang kutsarang hiniram niya sa landlady at baso ng tubig. Dahan-dahan niyang ipinainom ang gamot sa anak. Mama, panggol ni Amihan. Ang mga mata ay nananatiling nakapikit dahil sa lagnat. Uwi na tayo. Ayoko dito. Nirolyo ni Catalea ang lumang kumot at inilagay sa ilalim ng ulo ng anak. Hinaplos niya ang noo nito na bahagyang bumababa na ang temperatura. Dito muna tayo, nak. Magpapalakas tayo. Pangako, hindi tayo habang buhay ganito. Nang makatulog na muli si Amihan, kinuha ni Catalea ang reseta ng gamot mula sa kanyang bulsa. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bombilya. Dahan-dahan, na parang isang sagradong ritual, tinupin niya ang papel ng maayos at isinilid sa kanyang wallet na ngayon ay halos wala ng laman. Ito ang magsisilbing paalala niya. Ang gabing ito, ang gabing tinapakan sila at itinuring na basura ay hindi na mauulit kailanman. Ito ang kanyang papel ng panunumpa. Naramdaman ni Catalea ang pagbigat ng kanyang dibdib na hindi na niya kayang pigilan. Pumasok siya sa masikip na banyo na may pintong gawa lamang sa plywood. Binuksan niya ang gripo ng malakas upang ang lagaslas ng tubig ay lumunod sa kanyang pagtangis. Napaupo siya sa malamig na semet, yakap ang sariling mga tuhod. Ang kanyang katawan ay yumanig sa tindi ng pag-iyak na walang boses. Ang sakit ng pagtataksil, ang hiya ng pagmamakaawa sa klinika, ang panghahamak ng nurse at ang alaala ng mukha ni Renzo habang itinataboy sila. Lahat ng ito ay sabay-sabay na dumagan sa kanya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, ngunit kailangan niyang maging tahimik para hindi magising si Amihan. Kinagat niya ang kanyang sariling brilyante upang pigilan ang pagkawala ng hikbi. Sa 4 na sulok ng banyong iyon, hinayaan niyang madurog ang dating Catalea. Ilang sandali pa, pinunasan niya ang kanyang mukha at tumayo. Paglabas niya ng banyo, nahagip ng kanyang paningin ang ilalim ng kawayang kama. May isang kartong kahon doon na naiwan ng dating umupa. Hinila niya ito at binuksan. Laman nito ay mga lumang damit, mga ukay-ukay na tila itinapon na dahil wala ng halaga. Mga retaso, mga blusang kupas, at mga pantalon na may sira. Ngunit sa mata ni Catalea, na sanay sa tela at disenyo mula pa sa Quiapo, nakita niya hindi basahan, kundi isang oportunidad. Akmang hahawakan niya ang isang tela nang biglang yanigin ng isang malakas na dagok ang pinto ng kanilang kwarto. Napapitlag si Catalea at napatingin sa natutulog na si Amihan. Ang bawat kalampag sa kahoy ay tila dagundong ng kulog sa kanyang dibdib. Hoy, alam kong gising pa kayo dyan. Ang boses ng landlady ay matinis at walang pasubali. Kulang pa ang binayad mo kanina. Kung hindi ka makakapagbigay ng advance para sa kuryente at tubig ngayon din, lumayas kayo. Hindi ito charity ward. Napahawak si Catalea sa kanyang dibdib. Ang natitira niyang pera ay sapat na lamang para sa almusal ni Amihan bukas. Nakatayo siya sa gitna ng silid, sa pagitan ng kahon ng mga lumang damit, at ng pintong nagbabadyang bumukas upang lamunin muli sila ng impyerno sa labas. Ang marahas na paghampas ng kamao sa kahoy na pinto ang gumising sa diwa ni Catalea bago pa man sumikat ang araw. Bumangon siya nang mabilis, iniingatan ang bawat kilos upang hindi magising si Amihan na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Pagbukas niya ng pinto,
Bumungad sa kanya ang nakasimangot na mukha ng landlady. Ang mga mata nito ay naniningkit sa pagkadismaya. Aling Nena, bigyan niyo po ako ng 3 araw. Ang pakiusap ni Cataleya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Pangako, magbabayad ako ng advance at deposit. Kailangan ko lang po ng kaunting panahon para maibenta ang mga ito. Ipinakita niya ang kahon ng mga lumang damit na nakuha niya kagabi. Tiningnanan ng matanda ang kahon na puno ng gusot-gusot na tela at napabuntong hininga ng malalim, tila nauubusan ng pasensya. 3 araw, Cataleya. Kapag wala pa rin, pasensyahan tayo. Maraming naghahanap ng mauupahan ni Gito. Nang isara ni Cataleya ang pinto, sumandal siya rito saglit at pumikit. Ang bigat ng responsibilidad ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib. Ngunit wala siyang panahon para magluksa. Kinuha niya ang mga damit, mga blouse na kupas ang kulay, mga pantalon na may maliliit na tastas, at mga bestidang luma na ang estilo. Para sa iba, ito ay basura. Ngunit para kay Cataleya, na lumaki sa gitna ng mga tela at karayom sa Quiapo, ang mga ito ay mga diamanteng hindi pa lang napapakinis. Ginugol niya ang buong umaga sa paglalaba, pag-aayos ng mga tahi, at pagpaplansa gamit ang isang lumang plansa na hiniram niya sa kapitbahay kapalit ng pagtulong niya sa pagtupi ng mga sinampay nito. Sa bawat hagod ng mainit na bakal sa tela, tila pinaplansa rin niya ang gusot ng kanyang sariling buhay. Ang amoy ng sabon at araw ay humalo sa hangin, nagbibigay ng kaunting pag-asa. Pagsapit ng hapon, inilagay ni Cataleya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng patong-patong na libro upang magsilbing tripod. Basag ang screen nito at malabo ang kamera, ngunit ito lang ang kanyang sandata. Huminga siya ng malalim. Inayos ang kanyang buhok na tinalian ng goma at pinindot ang Go Live. Magandang hapon po mga momshi, bati niya. Pilit na pinasasigla ang boses kahit na ang kaba ay kumakalabog sa kanyang dibdib. Welcome po sa Amihan Market. Sa simula, walang nanonood. Ilang minuto ang lumipas na ang tanging kasama niya ay ang tunog ng electric fan na umiikot. Hanggang sa unti-unting pumasok ang mga manonood. Ngunit hindi sila mga buyer. Sila ay mga dummy accounts, mga trolls na halatang ipinadala upang sirain ang kanyang loob. Ang mga komento ay sunod-sunod na lumabas sa screen. Bawat isa ay tila punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ang dumi naman dyan. Parang basahan ng tinda. Dati kang asawa ng CEO. Ngayon nagbebenta ka ng basura? Mukha kang katulong, layuan mo kami. Naramdaman ni Cataleya ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata. Gusto niyang patayin ang live, magtago sa kumot, at umiyak. Ngunit lumingon siya sa sulok kung saan nakaupo si Amihan, na masayang kumakain ng tinapay na binili mula sa huling barya nila. Ang ngiti ng kanyang anak ang naging kalasag niya. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa katotohanan. Opo, luma po ang mga damit na ito. At opo, hindi na ako mukhang mayaman. Pero ang bawat damit na ito ay malinis, maayos, at pinaghirapan kong ayusin. Hindi po ako nagbebenta ng basahan. Nagbebenta po ako ng dangal ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Kung tingin niyo po ay basura ito, pasensya na. Pero para sa akin, ginto ito na magbibigay ng pagkain sa mesa namin. Tumahimik ang comment section ng ilang sandali. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Isang komento mula sa isang tunay na account ang lumabas. Mine po yung red blouse. Ramdam ko, ang hirap mo, mami. Laban lang. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Mine yung pants para sa nanay ko. Mine all kung kasya sa akin. Saludo ako sa'yo. Ang mga pangungutya ay natabunan ng mga mensahe ng suporta mula sa mga kapwa nanay, mga reyna ng tahanan na nakakaunawa sa bigat ng kanyang dinadala. Sa loob ng 2 oras,
naubos ang kanyang paninda. Ang pagod sa kanyang katawan ay napalitan ng init ng pasasalamat. Habang nagbabalot siya ng mga orders gamit ang mga lumang dyaryo at recycled plastic, nagsimulang bumuhos muli ang malakas na ulan. Dumating ang courier ng logistics company upang kunin ang mga parcels. Isang lalaki ang bumaba mula sa motorsiklo, suot ang isang itim na kapote na tumutulo ang tubig. Si Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso. May mga guhit ng pagod sa paligid ng mga mata at ang kanyang mga kamay ay magaspang. Mga kamay na sanay sa trabaho. Wala siyang sinabing marami. Tumango lang siya bilang pagbati. Pasensya na po. Wala akong maayos na plastic para sa ulan. Nahihiyang sabi ni Cataleya habang inaabot ang mga kahon. Tiningnan ni Rafael ang mga kahon. Pagkatapos ay tumingin kay Cataleya na bahagyang nababasa dahil walang bubong ang gate ng paupahan. Sa halip na magmadali, binuksan ni Rafael ang kanyang sariling payong. Hindi niya ito ginamit para sa sarili niya. Iinilagay niya ang payong sa ibabaw ng mga parcels na hawak ni Cataleya. Hinahayaang mabasa ang sarili niyang likod ng malakas na ulan. Ang mahalaga, makarating ng tuyo ang pinaghirapan mo, ma'am. Ang mababang boses ni Rafael ay halos matabunan ng ingay ng ulan, ngunit narinig iyon ni Cataleya ng malinaw. Sa sandaling iyon, natigilan si Cataleya. Sanay siya kay Renzo na laging inuuna ang sarili, na laging nagrereklamo kapag naaarawan o nauulanan. Ngunit ang estrangherong ito, ang lalaking ito na basa at amoy ulan, ay nagpakita ng respeto sa kanyang trabaho sa paraang hindi niya naranasan sa loob ng 10 taon. Kinuha ni Rafael ang mga kahon at maingat na inilagay sa compartment ng motor. Bago niya isara ang box, natigilan siya. Ang kanyang paningin ay dumapo sa isang lumang packaging tape na ginamit ni Cataleya pang seal. May nakatatak na logo ng Balmoria Cosmetics. Nagbago ang ekspresyon sa mga mata ni Rafael. Mula sa pagiging kalmado, dumaan ang isang anino ng pagkilala at isang emosyon na hindi maipaliwanag. Galit ba yon o lungkot? Tumingin siya muli kay Cataleya. Tila may gusto siyang itanong, ngunit pinili niyang manahimik. Pinaandar niya ang motor at umalis sa gitna ng dilim at ulan. Bumalik si Cataleya sa loob ng kwarto. Ang puso ay may halong kaba at tuwa dahil sa successful na live selling. Hawak niya ang kanyang cellphone upang i-check ang total ng kita. Biglang umilaw ang screen kasabay ng isang mahinang pagyanig ng notification. Isang text message mula kay Renzo. Binuksan niya ito at ang bawat salita ay tila yelong bumubuhos sa kanyang gulugod. Nakita ko ang live mo. Nakakahiya ka. Tigilan mo ang pamamalimos online at ang paggamit sa apelyido ko. Kung hindi ka titigil sa pagkakalat ng dumi sa pangalan ng pamilya, kukunin ko si Amihan. Huwag mo akong subukan, Cataleya. Nabitiwan ni Cataleya ang telepono sa ibabaw ng mesa. Napatingin siya sa natutulog na si Amihan, ang kanyang munting anghel na payapang nangangarap. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagong uri ng takot at isang bagong uri ng poot. Ang masangsang ngunit katakam-takam na amoy ng piniritong tuyo at sinangag na bawang ang gumising sa diwa ng buong paupahan ni Aling Nena. Sa maliit na silid ni Cataleya, hindi lang siya at si Amihan ang gising. Ang sahig na kawayan ay halos hindi na makita dahil sa dami ng mga nakatumpok na plastik, lumang dyaryo at mga damit na handa ng ibalot. Hindi nag-iisa si Cataleya sa kanyang laban. Sa paligid niya ay ang 3 kapitbahay, mga kapwa-nanay na may kanya-kanyang kwento ng paghihirap. Si Aling Nena mismo ay naroon, tumutulong sa pagtutupi ng mga blouse habang karga ang kanyang apo. Si Marites, na laging laman ng tsismisan sa kanto, ay abala naman sa pagsusulat ng mga waybill. Ang kanyang sulat kamay ay maayos at mabilis. Naku, Mami Kat, huwag mo na kaming intindihin sa bayad, wika ni Marites habang dinidilaan ang dulo ng ballpen. Basta ba may libreng pananghalian at kwentuhan, solved na kami. Alam mo naman, minsan mas nakakapagod ang walang ginagawa sa bahay kaysa ganito.
Napangiti si Cataleya habang iniabot ang isang platito ng pritong tuyo at kamatis. Ang simpleng pagsasaluhan nilang ito ay higit pa sa anumang piging na dinaluhan niya sa mansyon ng mga Valmoria. Doon ang bawat subo ay may kasamang panghuhusga. Dito, ang bawat subo ay may lasa ng pagdamay. Ang tawag nila sa grupong ito ay mga reyna ng buhay, mga babaeng kahit walang korona at trono ay patuloy na nagahari sa gitna ng unos para sa kanilang pamilya. Habang abala ang mga kababaihan sa loob, isang pamilyar na tunog ng pagpupukpok ang umalingaw-ngaw sa bubungan. Napatingala si Cataleya. Ang butas sa yero na nagdulot ng pagbaha sa kanilang kwento noong nakaraang gabi ay inaayos na. Lumabas siya saglit at nakita si Rafael sa itaas ng hagdanan. Pawisan ang likod habang matiyagang tinatakpan ng sealant ang mga butas ng luma at kinakalawang na yero. Ang init ng tanghaling tapat ay tila hindi nito alintana. Wala itong hinihinging bayad. Ang katuwiran nito ay dadaan lang siya para kunin ang mga parcels pero laging may dala itong martilyo at pako tuwing nakikita niyang may sira sa bahay ni Cataleya. Lumabas si Amihan bitbit ang isang baso ng malamig na tubig. Tito Rafael, inom po muna kayo. Ang mahiyaing alok ng bata. Bumaba si Rafael mula sa hagdan at tinanggap ang baso. Nang magtama ang paningin nila ni Amihan, isang tipid, ngunit totoong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa mga mata ng lalaking ito, nakita ni Cataleya ang isang uri ng lungkot na pamilyar sa kanya. Ang lungkot ng isang taong may nawalang mahalaga. Dahan-dahang tinapik ni Rafael ang ulo ni Amihan bago inubos ang tubig sa isang lagukan. Salamat, Amihan. Ang mahinang sabi ni Rafael, ang boses ay malalim at puno ng respeto. Tumingin siya kay Cataleya at tumangulang bago muling umakyat sa bubungan upang ituloy ang pagpupukpok. Ang bawat hampas ng martilyo ay tila ritmo ng isang pusong gustong tumulong ng walang kapalit. Samantala, sa makintab at malamig na opisina ng Valmoria Cosmetics sa Makati, ang sitwasyon ay kabaligtaran ng init at samahan sa Marikina. Ang tunog ng mga teleponong walang tigil sa pagring ay sumasapaw sa boses ni Renzo na halos mapatid na ang litid sa kasisigaw. Anong ibig sabihin ninyong pull out? Bulyaw ni Renzo sa telepono. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sheila, akala ko ba na ayos mo na ang deal sa mga distributors? Bakit lahat sila nagrereklamo na expired ang mga ipinadala nating stocks? Si Sheila, na nakaupo sa sofa at abala sa pag-aayos ng kanyang kuko, ay umirap lamang. Renzo babe, chill ka lang. Malay ko ba sa inventory na yan? Di ba trabaho yan ni Cataleya dati? Bakit hindi mo tanungin yung mga tauhan mong bobo? I'm here to be the face of the brand, not to count boxes. Padabog na ibinaba ni Renzo ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito ay nagpatahimik sa buong kwarto. Nagsimula na siyang maramdaman ang bigat ng pagkawala ni Cataleya. Si Cataleya ang nakakaalam ng lahat, mula sa supplier hanggang sa expiry dates. Si Sheila ay maganda lang sa Instagram, pero sa totoong negosyo, isa itong pabigat na humihila sa kanya pababa. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Felicitas. Ang takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng matalim na tunog sa marmol na sahig. Renzo, nasaan ang pera para sa monthly amortization ng bahay? Tumatawag ang bangko. Huwag mong sabihing ginastos mo na naman sa mga luho ng babaeng yan. Mommy please, ang dami ko ng problema. Sigaw ni Renzo, sabay sa bunot sa sariling buhok, habang nagkakagulo ang mag-ina at ang kabit. Sa kabilang banda ng lungsod, nakatanggap si Cataleya ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Ito ay galing sa isang unknown number. Check your old email. May copy ako ng bank transfers ni Renzo papunta sa personal account ni Sheila galing sa pondo ng kumpanya. Gamitin mo ito. Napahawak si Cataleya sa kanyang dibdib. Hindi niya kilala kung sino ang nagpadala. Ngunit ang impormasyong ito ay maaring maging susi o patalim. Bago pa siya makapag-isip,
Narinig niya ang balita mula sa radyo ng kapitbahay. Breaking news. Isang sikat na kumpanya ng cosmetics sa Makati, nire-raid ngayon ng Bureau of Internal Revenue at NBI dahil sa hinalang large-scale tax evasion. Sa opisina ng Balmoria, ang ingay ng pagtatalo ni Renzo, Sheila at Doña Felicitas ay natabunan ng isang mas nakakatakot na tunog. Ang matinis at humahagulgol na sirena ng mga sasakyan ng pulisya sa labas ng building. Namutla si Renzo, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang hindi mapigilan habang nakatingin sa bintana. Ang mga ilaw ng sirena na pula at asul ay sumasayaw sa kanyang mukha. Nagbabadya ng isang katapusan na hindi niya inaasahan. Ang imperyong itinayo niya sa pundasyon ng panloloko ay nagsisimula ng gumuho. At sa pagkakataong ito, wala si Catalea upang saluhin ang mga debris. Ang payapang gabi sa paupahan ni Aling Nena ay binasag ng sunod-sunod na pag-ilaw ng cellphone ni Catalea. Sa bawat kislap ng screen, tila may bagong punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Hindi ito mga notification ng bagong order o pasasalamat mula sa mga suki. Ito ay mga litrato, mga larawan ng mga braso at leeg na puno ng mapupulang pantal at sugat. Ang caption ay naka-bold letters at kumakalat na parang apoy sa social media. Beware! Ukay-ukay from Amihan Market cause severe allergy. May bacteria at chemicals ang tinda ng babaeng ito. Nanginig ang mga daliri ni Catalea habang binabasa ang mga komento. Libu-libong share sa loob lamang ng isang oras. Alam niyang peke ang mga ito. Kilala niya ang bawat hibla ng damit na kanyang ibinebenta dahil siya mismo ang naglalaba at namamalansya ng mga ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ngunit ang laso ng inggit ay mabilis kumalat at ang katotohanan ay madaling matabunan ng maingay na kasinungalingan. Ito ang ganti ni Sheila. Kung hindi nila mapapatahimik si Catalea, sisirain nila ang kaisa-isang bagay na bumubuhay sa kanya at kay Amihan. Bago pa man siya makapag-isip ng isasagot, isang pamilyar at marangyang sasakyan ang huminto sa maputik na kalsada sa tapat ng kanilang gate. Bumaba ang bintana ng itim na SUV at mula rito ay lumabas ang amoy ng mamahaling pabango na pilit tinatalo ang sangsang ng kanal sa paligid. Bumaba si Doña Felicitas, suot ang kanyang designer na sapatos na pilit niyang iniingatang huwag madumihan. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang tinatakpan ng panyo ang kanyang ilong. Lumabas si Catalea, ang kanyang puso ay kumakalabog sa kaba, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Anong ginagawa niyo dito, Doña Felicitas? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatagal sa lugar na ito na amoy imburnal. Mataray na sagot ng matanda. Inilabas nito ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag at iniabot kay Catalea. Alam kong naghihirap ka na. Sira na ang pangalan ng online shop mo. Wala ka nang pupuntahan. Pero dahil mabait ako, heto ang tulong. Binuksan ni Catalea ang envelope. Laman nito ay pera. Isang halagang sapat para makalipat sila ng bahay. Ngunit sa ilalim ng pera ay may isang dokumento. Binasa niya ito at nanlamig ang kanyang buong katawan. Isa itong Affidavit of Assumption of Liability. Gusto ni Doña Felicitas na pirmahan niya ang papel na nagsasabing si Catalea ang responsable sa mga nawawalang pondo ng Balmoria Cosmetics noong siya pa ang nagpapatakbo ng operations kapalit ng pera. Gusto nilang gawing scapegoat si Catalea upang makaiwas si Renzo sa kulungan. Dahan-dahang binalik ni Catalea ang pera sa envelope at marahas itong ibinalik sa dibdib ng biyenan. Aanhin ko ang pera niyo kung ang kapalit ay ang dangal ko. Hindi ako nagnakaw at hindi ko sasaluhin ang kasalanan ng anak niyo. Umalis na kayo bago ko pa makalimutan na naging biyenan ko kayo. Namula sa galit si Doña Felicitas. Huwag kang magmalaki, Catalea. Sisiguraduhin kong gagapang ka sa lupa. Umalis ang sasakyan
Nagiiwan ng usok na humalo sa mabigat na hangin ng gabi. Naiwan si Cataleya na nanginginig ang tuhod. Pumasok siya sa kwarto at doon, pumigay ang kanyang tapang. Nagsimulang sumikip ang kanyang dibdib. Ang hangin sa kwarto ay tila naubos. Panic attack. Napaupo siya sa sahig. Sapo ang kanyang dibdib, habang ang kanyang paningin ay nagdidilim. Paano kung makulong siya? Paano si Amihan? Wala siyang laban. Ang takot ay parang malamig na kamay na sumasakal sa kanya. Isang anino ang tumakip sa liwanag ng pinto. Si Rafael. Hindi ito kumatok ng malakas. Pumasok ito ng dahan-dahan. Tila alam na alam ang nangyayari. Wala itong dalang martilyo o pako ngayon. May dala itong isang tasa ng mainit na tsaa na gawa sa luya. Hindi nito niyakap si Cataleya o hinawakan. Alam ni Rafael na sa mga sandaling tulad nito, ang pisikal na kontak ay maaaring makadagdag sa takot ng isang babaeng traumatisado. Sa halip, umupo siya sa sahig, may sapat na distansya at inilapag ang tsa sa tabi ni Cataleya. Ang kanyang presensya ay parang isang matibay na pader na pwedeng sandalan kahit hindi dumidikit. Hihinga lang tayo, Kat. Ang boses ni Rafael ay mababa, kalmado, at punong-puno ng seguridad. Andito ako. Hindi kita iiwan hanggat hindi bumabalik ang kulay sa mukha mo. Sabayan mo ako. Hinga ng malalim. Sinunod ni Cataleya ang ritmo ng paghinga ni Rafael. Ang init ng tsa at ang tahimik na presensya ng lalaking ito ay unti-unting tumunaw sa yelo ng takot sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may sumasalo sa kanya nang hindi humihingi ng kapalit. Tinitigan niya ang mga mata ni Rafael, mga matang pagod din sa buhay, ngunit handang magbigay ng lakas. Nang kumalma na si Cataleya, tumayo si Rafael upang isara ang bintana dahil lumalamig na ang simoy ng hangin. Ngunit bago niya maisara ang jalousie, nahagip ng kanyang paningin ang isang kislap mula sa dilim sa labas ng gate, isang lente ng kamera. May nagmamanman. Hindi na ito sinabi ni Rafael kay Cataleya upang hindi na madagdagan ang alalahanin nito. Tahimik niyang isinara ang bintana at nanatili sa labas ng pinto ng kwarto buong gabi. Nakaupo sa isang silya bilang bantay. Kinabukasan ang katahimikan ng umaga ay binasag ng pagdating ng isang kartero. Isang registered mail mula sa family court. Nanginginig ang mga kamay ni Cataleya habang pinupunit ang selyo ng sulat. Binasa niya ang nilalaman at sa pagkakataong ito, hindi lang takot ang naramdaman niya, kundi ang pagguho ng kanyang mundo. Nakatitig siya sa mga salitang nakasulat sa legal na papel. Petition for sole custody. Ginamit ni Renzo ang fake news tungkol sa maruming damit at ang tirahan nila sa squatters area bilang ebidensya na si Cataleya ay pabaya at walang kakayahang magpalaki ng bata. Gusto nilang kunin si Amihan, hindi dahil mahal nila ang bata, kundi dahil alam nilang ito lang ang paraan para mapaluhod si Cataleya. Napaupo si Cataleya sa hagdanan, hawak ang papel na tila isang sentensya ng kamatayan, habang si Amihan ay walang kamalay-malay na naglalaro sa ilalim ng araw. Ang init sa loob ng barangay hall ay tila nakikipagpaligsahan sa nag-aalab na tensyon sa pagitan ni Cataleya at Renzo. Amoy pawis, lumang papel, at alikabok ang pumuno sa hangin, ngunit para kay Cataleya, ang pinakamasangsang na amoy ay ang mamahaling kolon ng kanyang asawa na humahalo sa baho ng kanyang kasinungalingan. Nakatayo si Renzo sa gitna ng silid, suot ang kanyang gusot na suit na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngunit ngayoy nagmumukhang costume ng isang payasong nawalan ng sirko. Ang kanyang mga mata ay mapula at malalim, tanda ng ilang gabing walang tulog. Sa bawat pagpunas niya ng pawis sa noo, gamit ang likod ng kanyang palad, nakikita ni Cataleya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa desperasyon ng isang hayop na nasusukol. Kapitan, panimulan ni Renzo. Ang boses ay puno ng mapanghamak na tono habang tinuturo si Cataleya. Hindi ko pwedeng hayaan ang anak ko sa lugar na ito. Look at this place.
Squatters area, walang security, puro kriminal ang kapitbahay. As her father, I demand custody. Tahimik lang na nakaupo si Catalea sa monoblock chair. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkakalikop sa kanyang kandungan upang pigilan ang panginginig. Alam niyang palabas lang ito. Kilala niya si Renzo. Wala itong pakialam kung sa palasyo o sa kalsada, matulog si amihan. Basta't hindi nito kailangang magpalit ng lampin o magtimpla ng gatas. Renzo? Mahinahong sagot ni Catalea. Bagamat ang kanyang dibdib ay parang pinupukpok ng martilyo sa kaba. Wala kang karapatang kunin si amihan. Iniwan mo kami sa kalsada. Ngayon na nakabangon kami, bigla kang magpapakaama. Lumapit si Renzo kay Catalea. Ang anino nito ay tumakip sa liwanag ng fluorescent lamp sa itaas. Yumuko siya, sapat lang para marinig ni Catalea ang kanyang ibubulong, habang ang barangay captain ay abala sa paghahanap ng forms sa kabilang mesa. Huwag kang magmalinis, Kat. Bulong ni Renzo. Ang hininga ay amoy alak at sigarilyo. Alam nating pareho na hindi ko gusto ang batang yan. Pabigat lang siya. Pero kailangan ko ng pera. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng shares ng Amihan Market. Pirmahan mo na ikaw ang may kasalanan sa tax evasion cases. Kapag ginawa mo yon, iuurong ko ang kaso. Sa'yo na ang bata. Pero kapag hindi, sisiguraduhin kong sa DSW, pupulutin si Amihan at hindi mo na siya makikita ulit. Naramdaman ni Catalea ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang lalaking minahal niya, ang amang dapat sanang magprotekta sa kanilang anak, ay ginagawa ngayong paninda si Amihan. Ang maskara ni Renzo ay tuluyan ng natanggal at sa likod nito ay isang halimaw na walang kaluluwa. Hayop ka, madiing sagot ni Catalea. Ang bawat pantig ay puno ng puot. Anak mo siya, Renzo. Hindi siya gamit na pwede mong isangla kapag gipit ka. Desperado na ako, Catalea. Biglang tumaas ang boses ni Renzo na wala na ang pagpapanggap. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Catalea. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Nilayasan ako ni Sheila. Tinangay niya ang lahat ng alahas ni Mami. Ubos na ako. Kaya ibigay mo sa akin ang pera. Akmang sasaktan ni Renzo si Catalea nang biglang may isang matipunong kamay ang pumigil sa kanyang braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit, matatag, at hindi matitinag. Si Rafael, hindi nagsalita ang courier. Ang kanyang presensya ay sapat na upang punuin ang kwarto ng isang tahimik ngunit mapanganib na enerhiya. Ang kanyang suot na uniforme ay may bahid pa ng langis at alikabok mula sa pagtatrabaho, ngunit ang kanyang tindig ay mas marangal pa kaysa sa lalaking nakasuit sa harap niya. Binitiwan ni Renzo si Catalea tila napaso sa titig ni Rafael na kasing lamig ng bakal. Huwag na huwag mo siyang hahawakan. Ang mababang babala ni Rafael. Walang sigaw, walang mura. Ngunit ang bawat salita ay may bigat na nagpatigil sa paghinga ni Renzo. Umatras si Renzo, inaayos ang kanyang gusot na damit upang bawiin ang natitirang dignidad. Tumingin siya sa paligid at nakitang nakatingin na ang mga tanod at si Kapitan. Hindi pa tayo tapos, Catalea. Nanggagalaiting sabi ni Renzo habang naglalakad palabas. Iniinda ang kahihiyan. Magkikita tayo sa korte. Titingnan ko kung maililigtas ka ng bodyguard mong basurero. Nang makaalis ang sasakyan ni Renzo, tila naputid ang pisi na nagpapatatag kay Catalea. Muntik na siyang matumba, ngunit mabilis siyang inalalayan ni Rafael Paupo. Sa sulok ng hall, tumakbo ang maliit na si Amihan patungo sa kanyang ina. Nanginginig ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi dapat nararanasan ng isang musmos. Mama, ayoko sumama kay Papa. Takot ako sa kanya. Humahagulgol na sumbong ni Amihan habang ibinabaon ang muka sa tiyan ni Catalea. Niyakap ni Catalea ang anak ng mahigpit. Hinahaplos ang likod nito habang ang sarili niyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Ang init ng katawan ni Amihan ang tanging nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumalaban.
Tumingin siya kay Rafael at sa mga mata nito, nakita niya ang pangako ng proteksyon na hindi kailanman naibigay ni Renzo. Ngunit ang kaluwagan ay panandalian lamang. Isang babaeng nakauniporme ng gobyerno ang pumasok sa barangay hall. May hawak na folder. Ito ang social worker mula sa DSWD. Ang bawat hakbang ng babae palapit sa kanila ay tila dagundong ng orasan na bumibilang sa natitirang oras nila. Iniabot nito ang isang dokumento kay Cataleya. Mrs. Valmoria, formal na wika ng social worker, walang emosyon ang mukha. Dahil sa reklamo ng ama tungkol sa environment ng bata, kailangan naming magsagawa ng surprise inspection bukas ng umaga. Susuriin namin ang tinitirhan nyo. Kung mapatunayan naming hindi safe o conducive for a child ang lugar, mapipilitan kaming kunin si amihan at ilagay siya sa temporary custody ng DSWD o ng kanyang ama habang dinidinig ang kaso. Nanlamig ang buong katawan ni Cataleya. Ang papel na hawak niya ay mas mabigat pa sa mundo. Ang kanilang tirahan ay isang maliit na kwarto sa looban, luma, masikip, at nasa gitna ng mahirap na komunidad. Sa mata ng batas at ng mga mayayaman, ito ay hindi conducive. Napapatingin siya kay amihan na mahigpit na nakayakap sa kanya. Bukas ay maaaring ang huling araw na mayayakap niya ang kanyang anak. Ang halimaw ay wala na sa paligid. Ngunit ang anino nito ay nakalambong pa rin, handang lamunin ang kaisa-isang liwanag ng kanyang buhay. Ang bukang liwayway sa Marikina ay hindi sinalubong ng tilaok ng manok kundi ng nag-uumapaw na diwa ng bayanihan. Sa halip na ang nakasanayang katahimikan, ang paligid ng inuupahang bahay ni Cataleya ay naging isang pugad ng pagkilos at pagmamalasakit. Hindi siya nag-iisa sa labang ito. Ang bawat kapitbahay, ang mga miyembro ng mga reyna ng buhay, ay maagang gumising upang tumulong sa paglilinis at pag-aayos. Amoy Clorox, bagong pintura, at pinakulong suka ang hangin. Si Aling Nena ay abala sa pagpupunas ng bintana, habang si Marites at ang iba pang nanay ay nagtutulungang magpintura ng bakod gamit ang mga natirang pintura mula sa kani-kanilang bodega. Ang mga kalat sa paligid ay naglaho, napalitan ng mga paso ng halaman na pansamantalang hiniram mula sa kabilang bahay upang magbigay ng maaliwalas na atmosfera. Ang dating madilim at masikip na pasilyo ay naging malinis at maayos, handang humarap sa mapanuring mata ng batas. Nang dumating ang social worker mula sa DSWD, ang kanyang inaasahang squatters area ay hindi niya natagpuan. Sa halip nakita niya ang isang tahanang puno ng pagmamahal. Ang bawat sulok ay malinis. Ang mga libro ni amihan ay nakasalansan ng maayos at may mainit na sopas na nakahain sa mesa. Walang nakitang butas ang inspektor. Ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng mga maralita ay naging pader na hindi kayang tibagin ng mga paratang ni Renzo. Nakahinga ng maluwag si Cataleya nang umalis ang sasakyan ng gobyerno. Ngunit alam niyang simula pa lang ito. Ang inspeksyon ay depensa lamang. Kailangan niya ng opensa. Kailangan niya ng patalim. Kat, tawag ni Rafael mula sa gate. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong. Ngunit ang kanyang presensya ay laging nagdadala ng seguridad. Hawak niya ang susi ng kanyang delivery van. Tumawag na si Gino. Hinihintay kanya sa isang internet shop sa Cubao. Kailangan na nating umalis. Sumakay si Cataleya sa passenger seat ng lumang van ni Rafael. Ang amoy ng sasakyan ay pinaghalong lumang katad at mint, isang amoy na unti-unti nang nagiging pamilyar at nakapagpapakalma sa kanya. Habang binabagtas nila ang maingay na kalsada patungong Cubao, tahimik lang siyang nakatingin sa labas. Pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan sa bintana na lumilikha ng maliliit na ilog sa salamin. Naroon si Gino sa pinakasulok ng madilim na computer shop, nakasuot ng hood at palingalinga sa paligid. Siya ang dating IT specialist na tinanggal ni Renzo dahil sa hinalang nagpapasa ito ng impormasyon. Ngunit ang totoo ay natuklasan lang nito
ang baho ng kumpanya. Ma'am Kat, nanginginig na bati ni Gino, sabay abot ng isang USB drive. Lahat ng ebidensya. Nandyan, ang mga ghost employees, ang pekeng resibo, at ang pinakamatindi, ginamit niya ang pangalan nyo bilang signatory sa mga illegal transactions nung nakaraang taon habang busy kayo sa pag-aalaga kay Amihan. Naramdaman ni Cataleya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang mga kamay niya ay naging kamao sa ibabaw ng mesa. Hindi lang pala siya niloko sa pera at pag-ibig. Matagal na siyang ibinebenta ng sarili niyang asawa upang maging panangga sa kulungan. Si Renzo ay hindi lang isang masamang asawa. Siya ay isang kriminal na walang konsensya. Salamat, Gino. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong mo. Bulong ni Cataleya. Ang boses ay garalgal sa pinaghalong galit at pasasalamat. Sa biyahe pa uwi, ang bigat ng nalaman niya ay tila dumagan sa kanyang balikat. Ang ulan ay mas lumakas pa at ang traffic sa EDSA ay halos hindi gumagalaw. Ang ritmo ng makina ng sasakyan at ang patuloy na paghampas ng wiper sa salamin ay naging hipnotismo sa kanyang pagod na katawan at isipan. Ilang gabi na siyang walang maayos na tulog dahil sa kakaisip sa kaso. Dahan-dahang bumagsak ang talukap ng kanyang mga mata. Ang kanyang ulo ay paulit-ulit na bumabagsak sa kawalan hanggang sa tuluyan siyang makatulog dahil sa matinding exhaustion. Napatingin si Rafael sa kanya. Nakita niya ang babaeng ilang linggo nang nakikipagbuno sa higante, ngayon ay mahimbing na natutulog na parang isang batang pagod sa paglalaro. Ang matigas na ekspresyon sa mukha ni Cataleya ay lumambot nang mapansin ni Rafael na ang ulo ni Cataleya ay tumatama sa matigas na salamin ng bintana. Sa bawat pag-alog ng sasakyan, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kanang kamay mula sa manibela. Maingat, tila humahawak ng babasaging kristal, inihilig niya ang ulo ni Cataleya sa sandalan ng upuan. Kinuha niya ang kanyang jacket mula sa likod at dahan-dahang ipinatong ito sa katawan ng babae upang hindi ito lamigin. Sa sandaling iyon, sa loob ng masikip na van, sa gitna ng ingay ng lungsod, naramdaman ni Rafael ang isang uri ng pagmamahal na hindi nagmamadali. Hindi ito ang pag-ibig na nagnanais mag-angkin, kundi ang pag-ibig na nagnanais magsilbi at magprotekta. Tinitigan niya ang mukha ni Cataleya sa ilaw ng mga dumadaang sasakyan at bumulong sa hangin. Magpahinga ka lang. Ako na muna ang bahala sa daan. Samantala, sa isang pribadong kwarto ng isang mamahaling restaurant, ibang uri ng transaksyon ang nagaganap. Nakaupo si Doña Felicitas sa harap ng isang babaeng mukhang kinakabahan. Si Minda, ang dating kasambahay ni Cataleya na tinanggal dahil sa pagnanakaw. Alam mo na ang gagawin mo, Minda. Malamig na wika ni Doña Felicitas, sabay tulak ng isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Sabihin mo sa korte na nakikita mong sinasaktan ni Cataleya ang bata. Sabihin mong nagdadala siya ng iba't ibang lalaki sa bahay. Gawin mo yan at sagot ko na ang pag-aaral ng mga anak mo hanggang kolehiyo. Nanginginig na kinuha ni Minda ang sobre. Ang kasakiman at pangangailangan ay nagtatalo sa kanyang mukha. Ngunit sa huli, ang kinang ng pera ang nanabako. Tumango siya, tinanggap ang kontrata ng demonyo. Kinabukasan, ang araw ng paglilitis. Ang pasilyo ng family court ay puno ng mga taong naghihintay ng kani-kanilang kapalaran. Nakaupo si Cataleya sa isang mahabang bangko. Suot ang kanyang pinakapresentableng blusa na inilabas niya mula sa kahon ng paninda. Katabi niya si Rafael na tahimik na nagbabantay. Hawak ni Cataleya ang USB na ibinigay ni Gino, ang kanyang alas. Ngunit may kulang. Ang malaking orasan sa dingding ay tila nangungutya sa bawat paggalaw ng kamay nito. 9:00 na ng umaga. Ang hearing ay magsisimula sa loob ng 5 minuto. Nasaan na si attorney? Season? Tanong ni Cataleya. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag sa kaba. Tinatawagan ni Rafael ang numero ng abogada, ngunit walang sumasagot.
Cannot be reached, Kat. Susubukan ko ulit. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita niya si Renzo at Doña Felicitas. Nakangisi ang mga ito. Ang tingin ng kanyang biyenan ay puno ng tagumpay. Tila ba alam na nito ang mangyayari? Bumukas ang pinto ng courtroom. Tinawag ng clerk of court ang kanilang kaso. Valmoria, laban sa Valmoria. Pumasok na po kayo. Tumayo si Cataleya. Ang kanyang mga tuhod ay parang gulaman. Wala ang kanyang tagapagtanggol. Wala ang boses na magsasabi ng kanyang katotohanan. Tumingin siya kay Rafael at sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Pumasok siya sa loob ng korte na parang isang sundalong walang dalang kalasag habang ang mga lobo ay naghihintay upang siya ay lapain. Ang mabibigat na kahoy na pinto ng courtroom ay nagsara. Kasabay nito ang pagtikom ng bibig ni Cataleya. Ang hangin sa loob ay malamig at amoy lumang aklat, isang katahimikan na nagpapabigat sa bawat paghinga. Umupo siya sa upuan ng respondent. Ang kanyang likod ay tuwid na parang bakal. Wala siyang abogado sa tabi, ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng anumang kahinaan. Ang tanging nagpapalakas sa kanyang loob ay ang tahimik na pagtango ni Rafael mula sa likod. Isang mensahe na hindi siya nag-iisa sa hukuman ng mga lobo. Tinawag sa witness stand si Renzo. Suot ang kanyang pinakamamahaling suit. Umarte siyang parang isang biktima. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Your Honor, mahal na mahal ko po ang anak ko. Kaya po ako humihingi ng custody dahil napapabayaan na siya ng kanyang ina. Ang bawat salita ay may kasamang malalim na buntong hininga na tila totoong-totoo. She lives in a dangerous place at may kinakasama na po siyang ibang lalaki. Isang kargador. Anong klaseng impluensya ang ibibigay niyon sa anak ko? Isang mahinang bulungan ang kumalat sa loob ng kwarto. Nakita ni Cataleya ang mapanghusgang tingin ng mga tao sa kanya. Pagkatapos ay kay Rafael. Ngunit nanatili siyang kalmado. Naramdaman niya ang init ng galit sa kanyang dibdib. Ngunit isinara niya ito sa isang baul ng pasensya. Hinayaan niyang ilabas ni Renzo ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Sunod na tinawag si Minda, ang dating kasambahay. Umiiyak ito habang papalapit sa witness stand. Isang pag-arte na karapat-dapat sa isang Oscar. Nakikita ko po, Your Honor, na sinisigawan ni Ma'am Kat si Amihan. Minsan hindi niya pinapakain, humahagulgol na, sabi ni Minda. At totoo po, madalas po may pumupuntang lalaki sa gabi doon sa Marikina. Siya po. Sabay turo kay Rafael. Ang bawat kasinungalingan ay parang suntok sa sikmura ni Cataleya. Ang mga kamay niya sa ilalim ng mesa ay nanginginig na, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang maskarang hindi matinag. Ito na ba ang katapusan? Paano niya lalabanan ang mga kasinungalingan ng walang abogado? Nagsalita ang huwes, ang kanyang boses ay may bigat ng autoridad. Mrs. Valmoria, do you have a counsel? If not, the court will appoint one for you. Bago pa man makasagot si Cataleya, isang marahas na pagbukas ng pinto sa likuran ang gumambala sa lahat. Isang babae ang pumasok. Ang bawat hakbang ay may bigat at kumpiyansa. Siya si Attorney Mirel Sison. Hindi siya matangkad, ngunit ang kanyang tindig ay tila nagpapaliit sa lahat ng matatangkad na lalaki sa loob ng kwarto. Ang kanyang suot na itim na blazer ay simple, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang agila. My apologies for being late, Your Honor. Wika ni Attorney Sison. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas na umalingaw-ngaw sa buong silid. May sinadya pong bumangga sa sasakyan ko para malate ako sa hearing na ito. I am representing the respondent, Cataleya Yesra Dizon. Nagulat si Doña Felicitas. Ang kanyang plano ay nasira. Tumingin siya kay Renzo na namumutla na rin. Hindi nila inaasahan na makakarating pa ang abogada. Your Honor, I would like to cross-examine the previous witness. Matapang na sabi ni attorney. Sison sabay lapit kay Minda.
na biglang pinagpawisan ng malamig. Ang mga tanong ni Attorney Season ay parang mga patalim na unti-unting humihiwa sa mga kasinungalingan ni Minda. Mula sa simpleng tanong kung anong oras natutulog si amihan, hanggang sa kung ano ang paboritong pagkain nito. Sa bawat sagot na mali-mali, unti-unting lumabas na hindi nito tunay na kilala ang bata. At pagkatapos, ang huling tanong. Mrs. Minda, ilang taon na po kayong hindi nagtatrabaho kina Mrs. Valmoria? Hindi po ba tinanggal kayo isang taon na ang nakalipas dahil sa kasong pagnanakaw? Paano nyo nalaman ang mga nangyayari sa Marikina kung matagal na kayong wala sa serbisyo? Hindi nakasagot si Minda. Nagkagulo ang korte, ngunit hindi pa tapos si Attorney Sison. Your Honor, I would like to call my next witness. Lumingon ang lahat sa pinto. Inaasahan nilang si Gino ang papasok, ngunit laking gulat ng lahat nang sabihin ng abogada ang pangalan. I call to the stand, Doña Felicitas Valmoria. Napatayo si Doña Felicitas. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Objection, Your Honor. I am not a witness. You are, Madam, matigas na sabi ni Attorney Sison. You are a witness to the character of your own son. Walang nagawa ang matanda, kundi umupo sa witness stand. Ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing ay nanginginig. Habang hinahawakan ang mikropono, tiningnan niya si Cataleya at sa mga mata nito, nakita niya hindi takot, kundi ang simula ng isang paghuhukom. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging mas mabigat pa kaysa sa isang paparating na bagyo, naghihintay sa unang kidlat na tatama sa pinakamatayog na puno sa gitna ng kasinungalingan. Ang bawat hakbang ni Doña Felicitas patungo sa witness stand ay tila pag-akyat sa isang entablado kung saan siya, sa unang pagkakataon, ang magiging bida sa isang trahedyang hindi niya sinulat. Umupo siya ng tuwid. Ang kanyang mamahaling bestida ay kumakaluskos sa bawat galaw. Pilit na ipinapakita ang isang kapangyarihang unti-unti nang nawawala sa kanyang mga kamay. Ngumiti si Attorney Mirel Sison, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Doña Felicitas, maaari niyo po bang ilarawan sa korte ang pamumuhay na ibinigay ninyo kay Cataleya noong sila pa ay nagsasama ng inyong anak? Ipinagmalaki ng matanda ang kanyang sagot. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Of course, I gave her the world. Mula sa pagiging isang hamak na taga-Quiapo, ginawa namin siyang isang Valmoria. The best clothes, the best food, a mansion to live in. Lahat ng yan, hindi niya mararanasan kung hindi dahil sa amin. I see. Kalmadong sagot ng abogada. So para po sa inyo, ang halaga ni Cataleya ay nakabase lamang sa mga material na bagay na kaya niyang isuot at kainin? Ang tanong ay simple ngunit matalim na nagdulot ng mahinang bulungan mula sa mga tao sa likod. Nawala ang nangiti sa mukha ni Doña Felicitas. That's not what I meant. Ang ibig kong sabihin, itinaas namin ang antas ng kanyang buhay. Itinaas niyo po ba ang antas ng kanyang buhay nang gamitin ninyo ang kanyang kaalaman sa negosyo para itayo ang Valmoria Cosmetics mula sa simula nang hindi binibigyan ng karampatang sahod o shares sa kumpanya? Sunod-sunod na tanong ni Attorney Sison. Itinaas niyo po ba ang antas niya nang palayasin niyo siya sa gitna ng gabi na walang dalang kahit isang sentimo? Hindi na nakasagot ang matanda. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan. Your Honor, pagpapatuloy ni Attorney Sison, to prove that the petitioner's claim of financial capacity is built on lies and deceit, I would like to call my final witness. Bumukas ang pinto at pumasok si Gino, ang dating IT. Dala niya ang isang laptop na agad niyang ikinonekta sa projector ng korte. Sa malaking puting screen, isa-isang lumabas ang mga ebidensya. Ang mga bank statements na nagpapakita ng milyon-milyong pisong transfer mula sa corporate account patungo sa personal account ni Sheila na may description na marketing expenses.
ang mga kopya ng pekeng resibo. At ang pinakamatindi sa lahat, isang digital document na may pekeng pirma ni Cataleya na nag-aapruba sa isang malaking loan na ginamit pala ni Renzo pambili ng isang sports car. Napatayo si Renzo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay parang isang multo. Kasinungalingan yan. Doctored yan, frame up na ito. Ngunit huli na ang lahat. Ang digital footprint ay hindi nagsisinungaling. Renzo Valmoria, umupo ka. Ang boses ng huwes ay dumagundong sa buong silid. Hindi na napigilan ni Renzo ang sarili. Ang kanyang pagiging kalmado ay nabasag na parang salamin at sa likod nito ay lumabas ang isang duwag na batang nagwawala. Hindi ko kasalanan to. Si Mami. Si Mami ang laging nagpupush sa akin na magpayaman. At si Sheila. Nilandi niya ako. Inubos niya ang pera ko. Sila ang may kasalanan. Tumingin siya kay Cataleya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at puno ng puot. At ikaw, kung naging mas mabuti ka sanang asawa, hindi sana ako naghahanap ng iba. Kasalanan niyo tong lahat. Ang pagwawala ni Renzo ang naging huling pako sa kanyang ataol. Tumayo ang huwes, ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa tindi ng pagkadismaya. The court has heard enough. Mariing wika ng huwes. Ang bawat salita ay tila isang hampas ng martilyo. The petition for custody, filed by Mr. Renzo Valmoria, is hereby dismissed with prejudice. Furthermore, based on the evidence presented, this court is issuing a warrant of arrest for Mr. Valmoria for charges of estafa and tax evasion. The NBI will take him into custody. Isang kolektibong paghinga ng ginhawa ang narinig mula sa panig ni Cataleya. Sa kabilang banda, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa pamilya Valmoria. Nanlaki ang mga mata ni Doña Felicitas. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, may ibinulong siya sa hangin na tanging siya lang ang nakarinig. Isang pangalan na matagal na niyang kinalimutan. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig na walang buhay. 2 pulis ang lumapit kay Renzo na napaluhod na sa sahig at umiiyak na parang bata. Ang tunog ng pagposas sa kanyang mga kamay ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang tunog ng katarungan. Dahan-dahang tumayo si Cataleya. Inayos niya ang gusot sa kanyang blusa. Habang kinakaladkad palabas si Renzo, nilagpasan niya ito. Hindi niya ito tiningnan. Hindi niya ito binigyan ng kahit isang salita o sulyap ng awa. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamatinding hatol. Isang pagpapatunay na para sa kanya, matagal nang patay ang lalaking minsan niyang minahal. Lumabas si Cataleya at Rafael mula sa madilim na pasilyo ng korte patungo sa nakakasilaw na sikat ng araw. Ito na ang simula ng kalayaan. Nakahinga siya ng malalim. Ang sariwang hangin ay tila naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit habang sila ay naglalakad sa hagdanan, isang lalaking marungis at mukhang desperado ang mabilis na sumugod papalapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa kanyang nanginginig na kamay, isang bagay ang kumislap sa ilalim ng sikat ng araw. Isang patalim na nakatutok ng diretso sa puso ni Cataleya. Ang lahat ay nangyari sa loob ng isang iglap, bago pa man makasigaw si Cataleya o makagalaw. Naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula sa kanyang tagiliran. Isang katawan ang humarang sa kanya. Si Rafael. Ang kislap ng patalim ay sinundan ng isang mapurol na tunog, ang pagtama ng bakal sa laman. Isang mahinang ungol ang kumawala sa mga labi ni Rafael, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling matatag na parang pader sa pagitan ni Cataleya at ng panganib. Mabilis na kumilos ang mga gwardiya sa paligid. Bago pa man makatakbo ang lalaking may patalim, napalibutan na ito at dinisarmahan. Habang isinusubo ito sa sasakyan ng pulis, sumisigaw ito ng walang saysay. Pera ko. Ibalik niyo ang perang ibinayad sa akin ni Doña Felicitas. Ngunit ang atensyon ni Cataleya ay wala sa salarin. Nakatuon ito kay Rafael. Ang kanyang kanang braso
ay may mahabang hiwa at mula rito ay dahan-dahang dumadaloy ang dugo, pumapatak sa semento at lumilikha ng maliliit na pulang bulaklak sa alikabok. Rafael, sigaw ni Cataleya. Ang kanyang boses ay puno ng takot na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya sa loob ng korte. Okay lang ako, Kat. Mababaw lang to. Mahinang sabi ni Rafael, ngunit ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manghina. Mabilis na inalalaya ni Attorney Sison at ng ilang mabubuting tao si Rafael papasok sa isang taxi upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Ang buong biyahe ay tila isang masamang panaginip para kay Cataleya. Hawak niya ang braso ni Rafael, pilit na tinatakpan ng sugat gamit ang kanyang sariling panyo. Ang init ng dugo ni Rafael sa kanyang mga palad ay nagpapatunay na ang tagumpay nila kanina ay may kaakibat na halaga. Ang kalayaan ay binayaran ng dugo. Sa emergency room, ang amoy ng betadine at alcohol ay nagbalik sa alaala ni Cataleya noong gabing isinugod niya si Amihan sa klinika. Ngunit ngayon, ibang uri ng takot ang kanyang nararamdaman. Hindi na ito takot ng isang inang walang pera, kundi takot ng isang babaeng nagsisimula ng muling magtiwala, na ngayon ay nanganganib na mawalan ng taong nagparamdam sa kanya ng kaligtasan. Lumabas ang doktor pagkatapos ng halos 1 oras. Stable na po siya. 10 tahi ang inabot. Pero hindi naman natamaan ang malalaking ugat. Kailangan lang niyang magpahinga at iwasang mabasa ang sugat. Nakahinga ng maluwag si Cataleya. Pumasok siya sa pribadong silid na kinuha ni attorney. Season para kay Rafael. Nakahiga ito sa puting kama, ang braso ay nakabalot na sa makapal na bendahe. Maputla pa rin ito, ngunit ang kanyang mga mata ay naghihintay sa pagdating ni Cataleya. Umupo si Cataleya sa silya sa tabi ng kama. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Bakit mo ginawa yon? Sa wakas ay tanong ni Cataleya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Bakit mo ako hinarangan? Tinitigan siya ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay seryoso at malalim. Dahil hindi ko hahayaang may manakit sa'yo ulit, Kat. Kahit kailan. Walang halong pagyayabang o pagbubuhat ng sariling bangko. Simple lang ang sinabi niya, ngunit ang bigat at katapatan nito ay tumagos hanggang sa kaluluwa ni Cataleya. Hinahangaan kita, Kat. Pagpapatuloy ni Rafael. Ang tapang mo, ang katatagan mo para kay Amihan. Matagal na akong sumuko sa buhay, pero pinakita mo sa akin na pwedeng lumaban ulit. Alam kong marami kang pinagdaanan. Hindi kita minamadali. Ang gusto kong malaman mo na andito lang ako, bilang kaibigan, bilang tagaprotekta mo. Ang mga salitang iyon ay ang pinakamagandang narinig ni Cataleya sa buong buhay niya. Hindi pangako ng kayamanan o karangyaan, kundi pangako ng presensya at seguridad. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, isang luha ng pasasalamat, ng ginhawa. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Rafael, hindi ang malusog na kamay, kundi ang kamay na may sugat. Maingat niyang hinawakan ang mga daliri nito. Iniiwasan ang bendahe. Tiningnan niya ang sugat, pagkatapos ay tumingin sa mukha ni Rafael na naghihintay. Dahan-dahan, inilapit niya ang kamay nito sa kanyang mga labi. At doon, sa ibabaw ng magaspang at sugatang mga daliri ng lalaking nagsalba sa kanya, iginawad niya ang isang magaan, ngunit napakalalim na halik. Isang halik ng pasasalamat, isang halik na nagsasabing, "Salamat dahil dumating ka." Ilang araw ang lumipas. Nakalabas na ng ospital si Rafael at bumalik na sa dati ang lahat. Ngunit may isang bagay na nagbago. Isang hindi nakikitang sinulid, ang lalong nagpatibay sa ugnayan nilang dalawa. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga bagong dating na stock sa bahay, isang kartero ang nagabot ng isang sulat kay Cataleya. Ang sobre ay simple, ngunit ang selyo sa likod ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Galing ito sa city jail. Tumahimik ang lahat sa paligid. Nakatingin si Rafael sa kanya.
Hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hawak ni Cataleya ang liham mula kay Renzo. Ito ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong sunugin ito nang hindi binabasa. Ngunit ang isang bahagi ay gustong malaman kung ano ang laman nito. Panunumbat ba? Pagmamakaawa? O panibagong banta? Sa harap ni Rafael, ang kanyang tagaprotekta, dahan-dahang pinunit ni Cataleya ang sobre. Nagpa siya siyang harapin ito. Luluhod ba siya sa bigat ng nakaraan? O tuluyan na siyang babangon mula sa mga abo nito? Ang mga kamay ni Cataleya ay nanginginig habang dahan-dahan niyang pinupunit ang sobre. Hindi niya ito binasa. Hindi niya pinayagan ang sarili na muling basahin ang kahit anong salita na nanggaling kay Renzo. Ang bawat pagpunit ng papel ay tila isang tinig na lumalaya mula sa tanikala ng nakaraan, isang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa huling hawak ng kanyang dating asawa. Sa tabi niya, tahimik na nakamasid si Rafael. Walang tanong, walang pilit. Ang kanyang presensya ay sapat na, isang matibay na haligi ng suporta na hindi gumuguho. Nang matapos punitin ni Cataleya ang liham sa maliliit na piraso, dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Ang hangin na pumasok sa kanyang dibdib ay tila sariwa at malaya. Ibang-iba sa mabigat na hangin na kanyang nilalanghap noon. Ilang araw ang lumipas kasama si attorney Mirel Season. Pinuntahan ni Cataleya si Renzo sa City Jail upang pormal na pirmahan ang kanilang annulment papers. Ang loob ng bilangguan ay amoy lumang semento, pawis at desperasyon. Ang mga kulungan ay parang mga anino ng mga pangarap na nawasak. Sa silid ng pagpupulong, naroon si Renzo. Ang kanyang muka ay payat na. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang kislap. Ang dati niyang kayabangan ay napalitan ng mapait na kapusukan. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo, isang simbolo ng kanyang pagbagsak. Nang makita si Cataleya, napatayo si Renzo. Cataleya, please, bigyan mo naman ako ng isa pang chance. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos humahagulgol. Napakababa ng tingin mo sa akin ngayon. Kasalanan ni Sheila yan. Niloko niya ako. At si Mommy, laging nagpo-pressure. Kung naging mas mabuti ka lang sanang asawa, hindi sana ako naghahanap ng iba. Please, Kat, ako ang ama ni Amihan. Kailangan ko kayo. Kailangan natin ang isa't isa para buo ang pamilya. Lumapit si Renzo kay Cataleya, akmang luluhod. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pagsisisi. Ngunit nanatili si Cataleya sa kanyang pwesto. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Ang bawat salita ni Renzo ay parang lumang plaka na paulit-ulit na umiikot. Mga kasinungalingan, pagbabato ng sisi, at desperadong pagmamakaawa na wala ng epekto. Tinitigan ni Cataleya ang lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang sarili. Wala na ang galit. Wala na ang sakit. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding katahimikan, isang kawalan ng pakialam na mas masakit pa sa anumang sumpa. Renzo, mahinahon niyang sabi, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Pinirmahan ko na ang annulment papers, tapos na ang lahat sa atin. Wala na akong galit sa'yo, dahil para sa akin, matagal ka nang patay. Ang bawat salita ay parang yelong bumagsak sa katawan ni Renzo. Napatigil siya. Ang kanyang mukha ay nanlamig sa tindi ng shock. Hindi niya inaasahan ang tugon na yon. Isang pagtanggi na hindi nagmula sa galit, kundi sa kawalan ng anumang damdamin. Para kay Cataleya, wala na si Renzo sa kanyang mundo. Nang makalabas si Cataleya at Attorney Season sa bilangguan, ang sikat ng araw sa labas ay tila mas maliwanag kaysa dati. Huminga si Cataleya ng malalim. Ang sariwang hangin ay pumasok sa kanyang baga. Naglilinis sa lahat ng dumi at sakit na naiwan niya sa loob. Tumingin siya sa asul na kalangitan. Ang pakiramdam ay tila isang ibon na nakalaya mula sa isang mahabang pagkakakulong. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naglaho, napalitan ng isang kapayapaan
na matagal nang nawala. Sa kanyang isip nagsimula siyang magplano. Ang Amihan Market ay hindi na lamang isang online shop. Ito ay isang pamilya, isang komunidad ng mga kababaihang tulad niya na handang lumaban para sa kanilang pangarap. Ito ay isang simbolo ng pag-asa. Kailangan niyang palakihin ito. Kailangan niyang palawakin ang tulong na maibibigay niya. Naramdaman niya ang isang kamay na dahan-dahang dumapo sa kanyang balikat. Si Rafael. Tumingin siya rito at sa mga mata nito, nakita niya hindi ang nakaraan, kundi ang simula ng isang bagong bukas. Ang katarungan ay natamo na. Ang katahimikan ay nahanap na. Ngayon, ang tanging naghihintay ay ang pagpapalaganap ng kanyang sariling kaharian. Isang kahariang itatayo niya hindi sa kasinungalingan, kundi sa pagmamahal at pag-asa. Ang matamis na amoy ng bagong pinturang langis at sariwang kape ang sumalubong kay Cataleya sa pagpasok niya sa kanilang bagong tirahan. Hindi na ito isang maliit na kwarto sa looban. Ito ay isang simple, ngunit maluwag na bahay sa isang tahimik na subdivision. Ang mga bintana ay nagpapapasok ng sikat ng araw. At sa likod nito ay may maliit na bakuran kung saan maaaring maglaro si Amihan. Ito ang kanilang bagong simula. Isang pugad na itinayo hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal at paghihirap. Sa sala, nakatayo ang isang lumang makinang panahi, ang kahawig ng makinang panahi ng kanyang ina na sinira ni Doña Felicitas. Hindi ito bago, ngunit malinis at gumagana. Binili ito ni Rafael sa isang segunda manong tindahan at inayos upang maging regalo kay Cataleya. Inilagay niya ito sa isang sulok ng sala na magsisilbing paalala ng kanyang pinagmulan at kung gaano kalayo na ang kanyang narating. "Mama, may sarili na tayong bakuran!" Masayang sigaw ni Amihan habang tumatakbo at niyayakap ang kanyang ina. Niyakap ni Cataleya ang anak. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang nangiti ni Amihan, ang kanyang kaligayahan, ang lahat ng dahilan kung bakit siya lumaban. Hindi lamang isang bagong bahay ang mayroon si Cataleya. Sa kabilang banda ng lungsod, nakatayo ang unang pisikal na bodega ng Amihan Market. Isang malaking warehouse na dati tambakan ng basura, ngayon ay punong-puno na ng mga inayos na damit, bagong stock ng mga gawang kamay na produkto at iba't ibang paninda mula sa kanyang komunidad. Ang Amihan Market ay hindi na lang para sa kanya. Ito ay naging pag-asa para sa maraming kababaihan, mga single mothers, mga biktima ng pang-aabuso, mga asawang inabandona, na ngayon ay may pagkakakitaan at may boses sa pamamagitan ng kanyang platform. Ang bawat kahon na inilalabas mula sa bodega ay hindi lamang produkto. Ito ay simbolo ng kalayaan at bagong buhay. Samantala, sa isang malayong pampublikong pasilidad, nakaupo si Doña Felicitas Valmoria sa isang sulok. Ang kanyang dating mamahaling bestida ay napalitan ng isang simpleng gown ng pasyente. Ang kanyang muka ay may malalim na guhit ng kalungkutan at pagkalimot. Iniwan na siya ng kanyang anak, ng kanyang mga kamag-anak, at ng lahat ng mga kaibigang nag-akala niyang tunay. Sa bawat pagtingin niya sa bintana, tila inaalala niya ang mga araw ng kanyang kayabangan, ang mga araw na inakala niyang siya ang reyna ng lahat. Ngayon, ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga alaala, ang kanyang pagsisisi at ang katahimikan ng pag-iisa. Kinagabihan, nagkaroon ng isang simpleng salo-salo sa bagong bahay ni Cataleya. Naroon si Aling Nena, si Marites, at ang iba pang mga reyna ng buhay. Hawak ni Rafael ang kamay ni Amihan, tinuturuan itong mag-drawing ng mga sasakyang pang-deliver. Ang kanyang sugat sa braso ay gumagaling na. Nag-iiwan ng isang maliit na peklat, isang paalala ng kanyang pagmamahal. Habang naghuhugas ng pinggan si Cataleya, naramdaman niya ang isang presensya sa likuran niya. Hindi siya kinalabit, hindi rin ito nagsalita. Ngunit alam niyang naroon si Rafael. Inabot niya ang isang basong may tubig para rito
Gabi na, hindi ka pa ba uuwi? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Ngumiti si Rafael, isang ngiting matamis at totoo. May naiwan lang akong dapat ibigay sa'yo. Lumapit si Rafael at sa kanyang mga kamay ay may hawak itong isang maliit ngunit magandang kahon na may nakabalot na pulang laso. Huminto si Catalea sa paghuhugas. Napatingin siya sa kahon. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumililis ang pintig. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga pisngi. Ito na ba? Ito na ba ang tanong na matagal na niyang inaantay ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili na umasa? Ang patak ng tubig mula sa gripo ay tila huminto. Ang oras ay nanahimik. Ang lahat ay nakatutok sa munting kahon sa kamay ni Rafael at sa mukha ni Catalea na namumula sa kaba. Hindi singsing ang laman ng maliit na kahon na may pulang laso. Nang dahan-dahan itong buksan ni Catalea, bumungad sa kanya ang dalawang susi. Hindi ito susi ng bahay kundi susi ng sasakyan. Isang susi para sa kanyang delivery truck at isa para sa bagong kotse na magagamit niya sa paghahatid ng kanyang mga produkto at pag-aasikaso ng negosyo. Ito ang kanilang pinagsamang pinundar ni Rafael, simbolo ng isang paglalakbay na magkasama nilang sisimulan. Naramdaman ni Catalea ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya akalain na mayroon pa palang ganitong uri ng pag-ibig. Ang pag-ibig na nagbibigay ng kalayaan, hindi kumukuha, nagbibigay ng lakas, hindi nanghihina. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at isang bagong kislap ng pag-asa. Para saan to, Rafael? Ang mahinang tanong ni Catalea. Para sa bagong simula mo, Kat. Wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga kamay at maingat niyang niyakap si Catalea mula sa likuran. Ang init ng kanyang katawan ay dumaloy sa likod ni Catalea, nagbibigay ng isang pakiramdam ng seguridad na matagal nang nawala sa kanya. Ipinikit ni Catalea ang kanyang mga mata. Inilapat ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael at hinayaan ang kanyang sarili na malunod sa payapang sandali. Sa loob ng kanilang munting hardin, masayang naglalaro si Amihan. Ang kanyang tawa ay kasing linis ng simoy ng hangin. Isang musika na nagpapagaan ng kanilang mga puso. Ang larawang yon ng kanilang pamilya na buo hindi sa tradisyon o obligasyon, kundi sa purong pagmamahal, paggalang at pag-unawa. Ilang buwan pa ang lumipas. Isang araw, nakatanggap si Catalea ng tawag. Pumanaw na si Doña Felicitas Valmoria sa pampublikong pasilidad kung saan siya nag-iisa. Nagpadala si Catalea ng bulaklak sa libing. Hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa anumang matinding pagmamahal lang na naiwan, kundi dahil tuluyan na siyang nagpatawad. Pinatawad niya ang nakaraan upang ang kanyang puso ay makalaya mula sa tanikala ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagpili na hindi nahayaang kontrolin ng nakaraan ang kanyang kasalukuyan. Narating ni Catalea ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang kapayapaan ay nanggagaling sa kasarinlan ng Amihan Market, na ngayon ay isang matatag na negosyo na nagbibigay ng kabuhayan sa daan-daang kababaihan. Ang Amihan Market ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang kaharian ng pag-asa. Isang patunay na ang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelyido ng kanyang asawa, kundi sa kakayahan niyang bumangon mula sa pagkawasak. Ang kanyang kapayapaan ay nanggagaling din sa malalim at tahimik na pag-ibig ni Rafael, isang pag-ibig na nagpoprotekta, sumusuporta at nagpapahalaga, hindi nang wawasak. Sa isang live stream, huling pagkakataon sa kwentong ito, tinitigan ni Catalea ang kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at pag-asa. Mga reyna ng buhay, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Kung mayroon man akong natutunan sa lahat ng pinagdaanan ko, ito ay ito. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kapal ng kanyang wallet o sa laki ng kanyang bahay
o sa apelyido ng kanyang asawa. Ang tunay na halaga mo ay nasa dami ng beses kang nadapa, ngunit piniling bumangon. Nasa bawat luha na pinahid mo hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga anak mong umaasa. Nasa bawat hirap na dinaanan mo, na ginawa mong gasolina para ipagpatuloy ang laban. May mga taong aagaw sa pera mo, sa pangarap mo, pati na sa anak mo. Ngunit walang makakaagaw sa iyo ng iyong dignidad, ng iyong kakayahang magmahal, at ng iyong kakayahang bumuo ng sarili mong kaharian. Lumaban ka. Hindi mo kailangan ng korona para maging reyna. Sapat na ang puso mo. Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana. Nililigo sa liwanag ang mukha ni Cataleya. Sa likod niya, nakita ang larawan ni Amihan at Rafael. Ang kanilang mga ngiti ay kasing ganda ng kanilang bagong simula. Ang tunay na kaharian ay hindi itinatayo sa ginto o kapangyarihan. Itinatayo ito sa pagmamahal, pagpapatawad, at sa walang hanggang pag-asa.